Dominant Protector. Credit to the author. 5,271-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Talagang hindi maisip ni Yubi kung paano haharapin ang isang kalaban na walang kapantay. Gayunpaman, tila lubos na may kumpiyansa si Terence. Mababa ang tingin sa kanya ni Protector Lotus, at ang kanyang kilos sa sandaling ito ay parang hawak niya ang kabilang panig. Naguluhan si Protector Lotus sa ekspresyon ni Terence. Saan nagmula ang kumpiyansa ng taong ito? Bago yan, may gusto sana akong sabihin na hindi akma sa paksa. Ang mga water lily ay isa sa maraming halaman, di ba? Kung gayon, ano ang pagkakaiba mo sa mga espiritual na halamang iyon? Biglang tanong ni Terence. Naguluhan noong una si Protector Water Lotus, pero humagalpak siya ng tawa. Tama. Kung wala akong pagkakataong magtanim sa ganitong antas, ituturing na lamang akong isang spirit herb. Kung hindi, bakit pa ako magsusumikap ng husto para lumikha ng 100 hardin ng halaman? Lahat sila ay kauri ko. Kung may pagkakataon ako, baka may isa pang ako sa kanila. Nako, nakahinga na ako ng maluwag. Sabi ni Terence nang may bahagyang ngiti. Makakaasa ka. Huwag kang mag-alala tungkol saan. Hindi lang ang Water Lotus Protector, kundi pati si Yubi ay nalito. Ano kaya ang ginagawa ni Terence? Gayunpaman, ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay at walang nangyari. Para kang multo. Pangiinis na sabi ng tagapagtanggol na Water Lotus. Hindi alam ni Yubi ang sasabihin habang nakatingin kay Terence. Dahil sa sobrang kumpiyansa ni Terence, naisip niyang kailangan nitong gamitin ang kanyang trump card. Kahit papaano, mas malakas ito kaysa sa Chi Pellet Bomb. Kung hindi, paano niya haharapin ang tagapagtanggol na Water Lotus? Hindi niya inakalang magiging ganito katahimik at kalmado si Terence mula simula hanggang katapusan, at wala namang nangyari. Paano niya ito matatanggap? Hindi naman nahihiya si Terence, kalmado pa rin ang ekspresyon ng mukha niya gaya ng dati. Sa tingin mo ba talaga wala akong ginawa? Sa sandaling ito lamang biglang nag-react si Yubi. Hindi niya namamalayang napasigaw siya, paano ako naging isang sinaunang espiritu? Bagamat ang Catoptric Deflection ay isang palabas na ilusyonaryong kaharian, ang nakulong ay ang kanilang tunay na mga katawan. Walang ganoong bagay na tinatawag na pagkuha ng kanilang mga primordial na espiritu ng mag-isa. Hanggang ngayon, maayos pa rin si Yubi. Sa huli, siya ay naging isang primordial na espiritu sa isang kisap mata. Pasensya na. Para maging madali para sa iyo ang panunood ng magandang palabas, hinaila kita papasok ng walang pahintulot. Huwag kang mag-alala, walang mangyayari. Lumingon si Terence at humingi ng paumanhin na nagpaliwanag. Ayos lang ako. Hindi pa rin maintindihan ni Yubi ang nangyayari, pero dahil si Terence ang may gawa nito, hindi na niya kailangang mag-alala pa tungkol dito. Nakabuo na si Terence ng isang medyo maaasahang impresyon sa kanyang puso, at bihira para sa kanya na hindi namamalayang magtiwala sa isang taong tulad niya. Kasabay nito, ang Protector Water Lotus ay lubos na natigilan at hindi makapagsalita ng matagal. Naramdaman lamang ni Yubi na ito ay mahirap dahil hindi niya ito naintindihan. Gayunpaman, malinaw na natukoy na nito ang pinagmumulan ng problema. Natural lamang, naiiba ito kay Yubi. Si Yubi ay kasalukuyang isang sinaunang espiritu habang ito pa rin ang pangunahing katawan nito. Ikaw. Anong ginawa mo? Bakit hindi ko maramdaman ang ibang mga mundo ng salamin? Sa wakas ay nagpakita ng gulat na ekspresyon ang tagapagtanggol ng Water Lotus. Ito ang unang pagkakataon na nawalan siya ng tiwala sa pagkontrol sa lahat. Maaaring ikinagulat siya ng mga nakaraang kilos ni Terence, ngunit hindi nito binago ang sitwasyon. Parang kahit gaano pa kaganda ang araw ng unggoy, hinding-hindi siya makakatakas mula sa palad ni Buddha. Gayunpaman, iba ang pagkakataong ito. Pakiramdam ni Buddha ay hindi na niya ito matatakpan. Ang mundo ng salamin ay pareho pa rin. Parang hindi ito nagbago. Gayunpaman, ang problema ay ang mundong ito ng salamin ay nakahiwalay sa isang hiwalay na espasyo, at wala itong magagawa tungkol dito. Simple lang yan, dahil sinira ko ang ilusyon mo. Sabi ni Terence na may misteryosong ngiti. Imposible. Imposible yan.
Determinado ang tagapagtanggol na Water Lotus na huwag maniwala. Iisang salita lang ang pagitan ng break at destroy, at ang mga kahulugan ng mga ito ay halos magkapareho, ngunit ang mga ito ay dalawang magkaibang konsepto sa harap niya. Ang pagsira sa catoptric deflection ay nangangahulugan na ang kailangan lamang hanapin ay ang mga prinsipyo ng pagpapatakbo at mga kapintasan ng catoptric deflection. Napakahirap nito, ngunit hindi ito ganap na imposible. Hanggat sapat ang lakas ng pananaw ng isang tao, magiging maayos ito. Imposibleng imposible talaga ito. May isang nilalang na nakagawa nito noon, pero ito lang ang nag-iisa sa ngayon. Ang Panginoon ang nakahihigit sa Water Lotus Protector, sa insektong kumakain ng utak, at sa lahat ng iba pang spirit beast na may iba't ibang laki. Bukod sa Panginoong iyon, hindi nito maisip kung sino pa ang makakagawa nito. Kahit ang matalinong tao sa harap nito ay imposible. Tutal, ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng dalawa ay napakalaki. Hindi ito isang bagay na magagawa sa pamamagitan ng panlilinlang. Gayunpaman, kung hindi ito nasira, paano pa maipapaliwanag ang lahat ng nangyari ngayon? Ayos lang kung hindi ka maniwala, pero bilang host, kailangan ko pa ring bumati. Maligayang pagdating sa mundo ko, magalang na sabi ni Terence. Mundo mo. Halos sabay na nagsalita ang tagapagtanggol na Water Lotus at si UB. Anong nangyayari? Mundo pa rin ito ng salamin. Paano ito naging mundo ko? Gayunpaman, agad nilang napagtanto na ang mundo ng salamin ay nawasak at nadurog sa isang iglap. Anong sabi mo kanina lang? Sa mundo ng salamin mo, ikaw lang ang nag-iisang amo. Pasensya na kung hiniram ko, pero ito ang mundo ko, at ako lang ang nag-iisang amo rito. Sabi niya. Natawa si Terence. Ang mga salitang ito ay napakamapagmataas. Sa katunayan, mas mapagpanggap pa ang mga ito kaysa sa sinabi ng Water Lotus Protector kanina. Gayunpaman, dahil sa nakakagulat na eksenang ito bilang panangga, hindi naramdaman ni UB o ng Water Lotus Protector na siya ay mapagpanggap. Sa kabaligtaran, naramdaman nilang nagsasabi siya ng totoo. Totoo ito lalo na para sa Water Lotus Protector. Sa sandaling ito, ang kanyang antas ng pagkabigla ay mas mataas kaysa kay UB. Dapat malaman na kahit na masira ang catoptric deflection, ang natitirang mundo ng salamin ay totoo pa rin. Bukod dito, dahil ang kanyang pangunahing katawan ay naninirahan dito, ang mundo ng salamin na ito ang may pinakamalakas na kontrol sa lahat ng mundo ng salamin. Sa huli, ang mundo ng salamin, na siyang pinakamaaasahan sa mundo, ay gumuho mismo sa ilalim ng sarili nitong ilong. Wala na itong lakas para lumaban. Walang kapantay ang pagkabigla at kilabot na naramdaman nito. Ikaw. Sino ka? Hindi na makatiis si Protector Lotus. Hindi na niya tiningnan si Terence nang may paghamak gaya ng dati, kundi takot. Ako ay ako. Sagot ni Terence. Tapos, patuloy na tanong ng tagapagtanggol na Water Lotus. Ikiniling ni Terence ang kanyang ulo at nag-isip sandali bago biglang nagsalita, mga paputok na may iba't ibang kulay. Naging awkward ang atmosfera. Sabay na natigilan sina Protector Water Lily at UB. Si Protector Water Lily ay isang spirit beast na ipinanganak at lumaki sa primordial land of trials, habang si UB ay isang cultivator sa maliit na Jangho noong primordial age. Hindi talaga nila maintindihan ang birong ito. 5,272. Maaari kayang natuto ka na sa mga batas ng mundo. Nagkaroon ng inspirasyon si Protector Lotus. Ang paraan ng pagsira ni Terence sa kanyang mundo ng salamin ay malinaw na gumagamit ng ibang pisikal na mundo upang durugin ang kanyang ilusyonaryong mundo ng salamin. Bukod sa hindi pa napapatunayang alamat na ito, wala na siyang ibang maisip na posibilidad. Ano ang mga batas ng mundo? Natigilan si Terence. Hindi ba? Natigilan din ang tagapagtanggol na Water Lotus. Sa tabi niya, si UB ay lubos na nalilito. Ano nga ba ang pinag-uusapan ng 2 taong ito? Maaari mo akong sabihin, marahil ay oo. Medyo interesado si Terence sa termino. Mali yata ang pagkakaintindi ko. Isa lamang itong ilusyon ng alamat. Walang batas sa mundo. Gumamit ka siguro ng masasamang paraan na hindi makikita sa publiko. Iyon na siguro. Mabilis na binago ng tagapagtanggol na Water Lotus ang kanyang mga salita. Hehe, sinusubukan mo pa nga akong hikayatin dyan.
Dahil ang dami mong gustong malaman, maawa ako at sasabihin ko sa iyo. Bahagya ng umiti si Terence at sinabing, ang mundo ko ang mundong ito. Hindi ko alam kung ano ang mga batas ng mundong ito, pero kaya kong hatiin ang espasyong ito sa kahit gaano karaming piraso hanggat gusto ko. Naisip ko lang hatiin ang mundo ng salamin mo. Hindi ito kasinungalingan, sa totoo lang, inilagay ito ni Terence sa kanyang Jade Space. Bagamat siya ang master sa pangalan, isa lang ang simpleng paraan niya para kontrolin ang Jade Space ang paghahati nito. Ngunit ang isang simple at walang isip na paraan ay maaaring makagawa ng isang nakamamatay na puwersa sa oras na ito. Ang pagdurog sa mundo ng salamin ay napakadali. Kung talagang gusto itong subukan ni Terence, malamang ay maaari rin niyang pagpira-pirisuhin ang katawan ng water lily. Ikaw. Paano mo ako napunta rito? Naghihinala pa rin si Protector Lotus, umaasang naglalako lang si Terence para mabaligtad niya ang sitwasyon. Kung hindi, talagang mapapasailalim siya sa kanyang awa. Nako, hindi ba't ikaw mismo ang nagsabi? Isa ka lang espiritual na gamot. Maaaring hindi ko magawa ang ibang bagay dito, pero perpekto ito para sa pagkolekta ng mga espiritual na halaman. Sa madaling salita, ito ang ganap na kaaway ng mga nilalang na tulad mo. Dahil hindi mo ako direktang pinatay ngayon lang, ipinapayo ko sa iyo na tanggapin mo agad ang iyong kapalaran. Sa ganitong paraan, mas kaunti ang pisikal na sakit na mararanasan mo. Natatawang sabi ni Terence. Dito nagmula ang kumpiyansa ni Terence. Gaano man kalakas ang water lotus, basta't isa itong halaman, madali itong matatanggap ng Jade Space. Kapag nakapasok na ito sa Jade Space, teritoryo na ito ni Terence. Wala nang dapat ikatakot. Alam ni Protector Lotus na hindi maganda ang sitwasyon, ngunit hindi ito ganoon kadaling matakot. Kahit na tuluyang masira ang pinakamapagmalaking kasanayan nito, ang Ethereal Mirage Technique, mayroon pa rin itong hindi matatawarang depensa ng sinaunang balon. Kahit saan o kailan, kaya nitong tumayo sa isang hindi matatalo na posisyon. Higit sa lahat, ang lakas nito ay kahit papaano ay mas mataas ng 10 streets kaysa kay Terence, ano pa ang dapat ikatakot? Tao, napaka-inosente mo. Gusto mo bang tanggapin ko ang kapalaran ko ng ganito? Sa anong batayan? Malamig na tumawa ang tagapagtanggol na water lotus. Ginamit niya ang sandaling hindi napapansin si Terence para umatake ng walang pag-aalinlangan. Nagpadala siya ng 4 na clone ng sabay-sabay. Bagamat hindi sapat ang lakas ng mga clone na ito para labanan ang insektong kumakain ng utak, sapat na ang mga ito para harapin si Terence. Agad na tumaas ang tibok ng puso ni Yubi nang makita niya ang eksenang ito. Akala niya noon ay makakahinga na siya ng maluwag kapag umabot na sa puntong ito ang lahat. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang Water Lotus Protector ay maglulunsad ng palihim na pag-atake ng walang anumang pag-asa. Tila napilitan siyang mapunta sa isang sulok. Sa huli, hindi man lang umirap si Terence. Hindi man lang makalapit sa kanya ang 4 na clone. Nakahiwalay sila sa isang hiwalay na espasyo. Kahit gaano pa sila magpumiglas, nasayang lang ang lahat. Gaya ng kasabihan, si Terence ang Panginoon ng espasyong ito. Natulala si Protector Lotus, ngunit hindi siya naniwala. Sa pagkakataong ito, naging tao siya at sumugod na parang baliw. Sa kasamaang palad, uwi siya sa kapareho ng kanyang 4 na clone. Kahit gaano pa siya magpumiglas, hindi siya makalabas sa liblib na espasyong ginawa ni Terence para sa kanya. Tanga, hindi ba't ang yabang mo kanina lang? Pang-aasar ni Terence. Matagal na silang nilalabanan ng kalaban nila ni Yubi sa palad niya, kaya oras na para magpalit sila ng posisyon. Paano nangyari ito? Ginamit na ng Water Lotus Protector ang lahat ng kanyang kakayahan, ngunit hindi pa rin siya makagalaw. Kahit hindi siya sumuko, wala na siyang magagawa. Ang mahalaga ay nakumpirma na niya sa wakas ang isang bagay. Isa itong totoong espasyo. Nakakakilabot ang kahulugan nito kapag naiisip pa lang. Mas nakakatakot pa ang pinagmulan nito kaysa sa Panginoon. Anong klaseng kapangyarihan ang taong ito? Napangiti na lang si Terence sa hinihingal na mukha ng lalaki, iniisip na dahil sa Jade Space kaya niya ito kinain hanggang mamatay. Kung hindi, wala talaga siyang magagawa sa lalaking ito, at para na siyang patay na patay ngayon. Sa kabilang banda, si Yubi ay lalong nalilito.
Ang imahe ni Terence sa kanyang puso ay naging lubhang malalim at hindi mahuhulaan, na may lahat ng uri ng mahiwagang pamamaraan at panlilinlang. Kayong mga walang hiyang mga ngalunya. Huwag kayong sumobra. Galit na itinuro ng tagapagtanggol na Water Lotus sina Terence at Yubi. Pambubuli. Ganito ba ang ginawa sa amin ng kamahalan ngayon lang, kaya gagawin ko rin ito sa iyo ngayon. Ikinukulong lang kita, hindi pa nga kita hinihiwa-hiwa para sa pananaliksik. Malayo pa sa pambubuli ang mga tao, dahan-dahan lang. Mahinahong sabi ni Terence. Hihiwa para sa pananaliksik. Napakurap ang mga mata ng Water Lotus Protector sa gulat. Hindi nito seseryosohin ang ganitong uri ng kalokohan noon, pero hindi na ngayon. Pa itong isang maalamat na Space Master sa mga mata ni Terence. Kaya nitong hiwain ito sa pamamagitan ng pag-iisip. Tama iyan. Mula sa pananaw ng isang spirit herb, dapat ay isa kang pambihirang kayamanan sa mundong ito. Pagkatapos kang hiwain, malamang ay maibebenta ka sa napakataas na presyo, banta ni Terence nang nakangiti. Huwag. Pakiusap huwag. Tunay na natakot ang tagapagtanggol ng Water Lotus sa pagkakataong ito. Mabilis siyang tumingin kay Yubi at sinabing, Ginang, naging maayos naman ang pakikitungo ko sa iyo nitong mga nakaraang araw. Dahil sa wakas ay mag-asawa na tayo, maaari mo bang hilingin sa kanya na maging maawain at palayain ako? 5,273. Nandito ka para magmakaawa. Gulat na turo ni Yubi sa sarili. Tumawa siya at ibinoka ang kanyang mga kamay. Sigurado ka bang hindi mo nakuha ang maling tao? Hindi ako ang gumawa ng espasyong ito, kaya hindi ako makapagdesisyon kung ano ang gusto niyang gawin. Ano ang saysay ng pagmamakaawa mo sa akin? Kapaki-pakinabang ito. Tiyak na magiging kapaki-pakinabang ito. Ikaw ang babae niya, at handa niyang isugal ang kanyang buhay para iligtas ka. Halata na napakahalaga mo sa kanya. Tiyak na mabisa ang iyong mga salita. Ginang, iligtas mo po ako. Nagmamakaawa ang tagapagtanggol na Lotus ng tubig. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Kumunat ang noo ni Yubi. Alam niyang hindi nagtagal si Terence para harapin ang Protector Water Lotus para sa kanyang kapakanan. Kahit na gusto pa niya itong iligtas, pangalawang dahilan lang iyon, hindi ang pangunahing layunin. Dahil ganoon ang sinabi mo, may masasabi na rin ako sa iyo. Alam mo ba kung ano ang nangyari sa mga lalaking nakipag-away sa akin dahil sa babae ko? Biglang ngumiti si Terence. Paano? Kumusta? Mahinang tanong ng tagapagtanggol ng Water Lotus. Hindi mabilang ang mga ito. Ang ilan ay nawalan ng buhay, ang ilan ay nawalan ng pagkalalaki, at ang ilan ay binaluktot ang kanilang tatlong pananaw at naging hindi na tao o multo. Gayunpaman, ako ay isang taong walang pakialam sa iba pa, maliban na kahit ang mga bayani ay hindi kayang tiisin ang alindog ng isang maganda. Karaniwan akong madaling kausapin, ngunit kapag may nang-away sa akin para sa isang babae, hindi ko ito matiis. Sa totoo lang, kahit ako ay natatakot sa aking sarili kapag ako ay baliw, sabi ni Terence nang may seryosong mukha. Hindi alam ni Protector Lotus kung nagsasabi ba siya ng totoo o kalokohan lang. Nagpalipat-lipat ang tingin niya kina Terence at Yubi. Labis niyang pinagsisihan na wala na siyang magagawa pa. Bakit pa niya kailangang ipagawa kay Yubi ang dual cultivation? Magaling. Hindi niya ginawa, at sa halip, muntik na siyang mapatay. Tao. Nako, Senyor, hindi ko talaga alam na siya pala ang babae mo noong una. Hindi ba't may kasabihan ka na ang mga ignorante ay inosente? Dahil hindi kita pinatay noon, at hindi rin naman talaga ako nagsagawa ng dual cultivation kasama niya, maaari mo ba akong palayain sa pagkakataong ito? Lumuhad ang tagapagtanggol na Water Lotus at nagmakaawa. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Biglang namula ang mukha ni Yubi, hindi sigurado kung dahil ba sa narinig niya ang salitang practitioner pair o dahil siya ang babae ni Terence, ngunit ang maladalagan niyang ekspresyon ay isang bagay na hindi niya nagawa noon. Ako. Gusto sanang makipagtalo ni Protector Water Lotus, pero hindi siya binigyan ni Terence ng pagkakataon. Siyempre, hindi niya ito basta-basta na lang pinaalis. Inihiwalay niya ito at iniwan ang Jade Space kasama ang espiritu ni Yubi. Nasira na ang Catoptric Deflection at nakakulong na rin ang Water Lotus Protector. Pagkalabas nilang dalawa, natural na bumalik sila sa totoong mundo.
Bumalik na rin sa katawan niya ang primordial spirit ni Yubi. Ang tolda ay pareho pa rin, at ang tanawin sa harap niya ay pareho pa rin. Gayunpaman, matapos ang mahabang paggala sa napakaraming mundo ng salamin, kahit si Yubi ay malinaw na naramdaman ang pagkakaiba. Kahit na pareho ang lahat ng lugar, ang totoong mundo ay nagbigay sa mga tao ng mas matibay na pakiramdam. Gaano man karealistiko ang mundo ng salamin, isa pa rin itong ilusyon. Hindi ito kailanman makakalikha ng ganitong kakaibang pakiramdam ng realidad. Gayunpaman, medyo nag-aalala pa rin si Yubi. Natatakot siya na isa na naman itong mundo ng salamin na mas makatotohanan. Nang lumabas siya ng tolda at makita ang mga espiritong halimaw sa labas ay saka lamang siya tuluyang nakahinga ng maluwag. Tutal, wala naman sa mundo ng salamin ang mga halimaw na ito. Nakahinga siya ng maluwag at sinabing, sa wakas ay nakabalik na ako. Ito ay parehong ilusyon at totoo. Parang isang bangungot. Hehe, madyaising din ako mula sa bangungot ko balang araw. Ngumiti si Terence. Sumulyap si Yubi sa kanya at sinabing may pasasalamat, pero kung hindi dahil sa iyo, baka hindi na ako magising mula sa bangungot na ito. Kailangan ko talagang magpasalamat sa iyo para dito. Walang anuman, pareho naming kinukuha ang kailangan namin. Umiling si Terence. Hindi lang si Yubi ang dahilan kung bakit niya inatake ang Protector Water Lily. Natatakot lang siya na baka mahanap ng lalaking ito si Linlin at ang iba pa, at saka akitin ng mga insektong kumakain ng utak. Kailangan ko pa ring magpasalamat sa iyo, seryosong sabi ni Yubi. Hindi mahalaga kung ano ang motibo ni Terence, ang katotohanan ay iniligtas siya nito. Hindi siya kailanman naging walang utang na loob, at aalalahanan niya ang pabor na ito. Habang nag-uusap ang dalawa, isang bubuyog na nagpapatrolya ang lumipad palapit at tiningnan si Terence mula ulo hanggang paa, sino ka? Bakit siya kasama ng aking ginang? Kung gayon, sa mga salita ng iyong Panginoon, ako ay isang mangangalunya sa iyong ginang, pang-aasar ni Terence. Namula ang mukha ni Yubi habang nakatitig ng masama kay Terence, ngunit sa loob-loob niya ay nakangiti ito. Akala niya misteryoso si Terence, ngunit hindi niya inakalang ganoon pala kabiro si Terence. Mangalanya ******. Natagalan bago naintindihan ng mga nagpapatrulyang bubuyog ang ibig sabihin ng mga salita. Agad nilang tinawag ang lahat ng iba pang nagpapatrulyang bubuyog at pinalibutan ang dalawa, paano ninyo nagawang gawing cuckold ang aking amo? Lahat, punatin natin ang nangangalunya na ito. Tungkol naman sa babae, hahayaan ko na siyang harapin ng amo. Aatakihin na sana ng mga nagpapatrulyang bubuyog si Terence, ngunit bahagyan lamang ngumiti si Terence, teka, hindi mo ba itatanong kung kumusta na ang iyong amo? Pagkasabi niya noon, natigilan ang lahat ng mga nagpapatrulyang bubuyog. Nagkatinginan sila at sinabing, tama, hindi ba dapat manatili ang Panginoon sa tolda at magsagawa ng dual cultivation kasama ang ginang? Bakit walang ginawa ang Panginoon nang tumakas ang mga ngalunya at mapangalunya na ito mula sa loob? Dahil sa karaniwang malupit na estilo ng Water Lotus Protector, hindi nila inakalang magiging ganito kamapagparaya ang kanilang amo hanggang sa puntong hindi na maaapektuhan ng isang taong niloloko, maliban na lang kung. Sa pag-iisip nito, nagulat ang lahat ng nagpapatrulyang bubuyog, ngunit agad nilang inalis sa kanilang isipan ang katawa-tawang kaisipang ito. Ang kanilang Panginoon ay ang tagapangalaga ng Panginoong iyon, isang makapangyarihang nilalang na pangalawa lamang sa isang tao at higit sa 10,000 tao. Paano siya matatalo ng isang simpleng tao? Pero kung hindi naman ganoon, bakit wala man lang reaksyon? Sa sandaling ito, isang mahinang boses ang biglang narinig mula sa likuran, hindi maganda. Tiyak na pinatay nila si Master. Nakakatakot ang taong ito. Muntik na niya akong mapatay sa isang tingin lang. Tumingin ang lahat ng nagpapatrulyang bubuyog at nakitang ito ang kapa. Para sa kanila, isa ito sa kanila, kaya hindi nila ito pinagdudahan. Ang lakas ng isang kapa ay hindi gaanong mas mahina kaysa sa kanila, ngunit muntik na itong mapatay ng taong ito sa isang sulyap lamang. Ito ay isang bagay na hindi kayang gawin kahit ng kanilang Panginoon. May ganoong bagay ba? Gulat na tiningnan ni Yubi si Terence. Pagtapos ng nangyari ngayon lang, mataas na ang tingin niya kay Terence, palihim pa nga niya itong tinatrato bilang isang bagong silang na halimaw. Hindi niya inakalang mamaliitin pa rin niya ito. Isang tingin lang at napatay niya si Kappa, anong klaseng lakas iyon?
5,274. Tiningnan ni Terence ang kapa ng may interes. Tila matagal nang may hinanakit ang lalaking ito laban sa Water Lotus Protector. Halatang sinusubukan niyang manggulo sa pamamagitan ng pagsasabi ng ganito. Ngunit hindi na nakakapagtaka. Nabura ang kapa ng Water Lotus Protector, at ito na lang ang natira. Kinuha rin ang sagradong perlas ng tubig. Magiging kakaiba kung hindi magtatanim ng sama ng loob ang kapa. Patay na ang Panginoon. Tumakbo na kayong lahat. Si Kapa ang unang nakatakas, at ang iba pang mga nagpapatrulyang bubuyog ay natakot din. Nagkatinginan sila at tumakbo palayo ng walang pag-aalinlangan, walang pakialam sa iba pa. Ang kanilang pagkamuhi sa kanilang Panginoon, ang tagapagtanggol na Water Lotus, ay hindi nalalayo sa pagkamuhi sa pagpuksa ng kapa. Dahil lamang sa isang casual na salita mula sa tagapagtanggol na Water Lotus, gusto na nilang magpatayan. Ang tanging kinatatakutan lang nila ay ang gayong Panginoon, at hindi kailanman magiging tapat sa Kanya. Sa kaunting panghihikayat, natural na lilipad sila palayo kapag may paparating na malaking sakuna. Dahil ang kapa at ang nagpapatrulyang bubuyog ay naging babala, ang iba pang mga espiritong halimaw ay tumakas din, naiwan na lamang sina Terence at Yubi na walang masabi. Pero maganda ito, nakapagligtas ito sa kanya ng maraming problema. Kahit na walang pakialam si Terence sa mga spirit beast minion na ito gamit ang kanyang lakas, problema pa rin ito. Sa pagkakataong ito, nalutas ito ni Kapa sa isang pangungusap, kinailangan niya itong bigyan ng like. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, biglang nagtanong si Yubi, ano ang nangyari ngayon lang? Ang ibig mong sabihin, Kapa? Walang kwenta yan. Kaya ko yang patayin sa isang tingin lang. Hindi ako Diyos. Nakangiting sabi ni Terence. Hindi ko yan tinutukoy. Ang tinutukoy ko ay kung ano ang nangyari sa kakaibang espasyong iyon ngayon lang. Paano nadala ang aking sinaunang espiritu, at pati ang lalaking iyon ay napigilan? Tanong ni Yubi. Ang tanong na ito ay matagal nang nakatago sa kanyang puso simula pa kanina. Gayunpaman, hindi niya ito may tanong sa harap ng Water Lotus Protector. Ngayong wala ng tao sa paligid, hindi na niya talaga ito mapigilan. Ito. Hindi napigilan ni Terence ang mag-atubiling mag-atubili. Natatakot siyang mapahamak si Yubi kung iiwan niya itong mag-isa sa labas, kaya dali-dali niyang dinala ang espiritu nito sa espasyo ng Jade. Isa ito sa mga pangunahing sikreto niya, at hindi niya ito maaaring ibunyag sa mga tagalabas. Pagkatapos ng insidente ngayon, maituturing na kaibigan si Yubi, ngunit wala pa siya sa antas kung saan maaari niyang lubos na pagkatiwalaan ang sarili niyang mga tao. Hindi niya ito pinanggahasan na ibunyag dito. Nang makita ang kanyang pag-aatubili, alam ni Yubi na ang bagay na ito ay tiyak na hindi madaling ibunyag sa kanya. Gayunpaman, palagi niyang inaalam ang tunay na dahilan at hindi kailanman nagpapakawalan ng kahit isa butil ng buhangin sa kanyang mga mata. Kung hindi malilinaw ang bagay na ito, malamang naiisipin niya ito habang buhay. Maaari pa itong maging isang buhol sa kanyang puso na magkakaroon ng masamang impluwensya sa kanyang hinaharap na paglilinang. Hindi ba't sinabi mong ako ang iyong babae? Hindi mo man lang pwedeng sabihin sa iyong babae ang tungkol dito. Biglang sabi ni Yubi nang may pamumula sa mukha. Og! Nabulunan si Terence. Tiningnan niya si Yubi mula ulo hanggang paa na may kakaibang ekspresyon. Namumula ang mukha ni Yubi, ngunit kalmado ang ekspresyon niya. Para bang nakayanan na niya ito. Habang nakatitig kay Terence sa napakalapit na distansya, hindi mapigilan ni Yubi ang pagbilis ng tibok ng puso kahit isa siyang bida. Isang kakaibang ideya ang sumagi sa kanyang isipan. Ito ba ang maalamat na, pusong tumitibok na parang USA? Ano? Anong problema? May nasabi ba akong mali? Ayaw magpatalo ni Yubi habang nakatitig kay Terence. Pasensya na. Sinasabi ko lang ito para mainas ang lalaking iyon. Huwag mong isa puso. Hindi mapigilan ni Terence ang pagkamot sa ulo dahil sa pagkailang. Hindi niya ito pinag-isipan ng mabuti nang sabihin niya iyon, at masyadong biglaan. Mabuti na lang at mas bukas ang isipan ni Yubi dahil magiging awkward kung ibang babae ang pag-uusapan. Kaya hindi ko naintindihan. Tiningnan siya ni Yubi ng malalim at sinabing may medyo komplikadong ekspresyon. Sige, kung ganoon nga, paano kung gumawa tayo ng kasunduan? Deal.
Anong klaseng deal? Kumurap si Terence. Hindi mo ba gustong malaman ang higit pa tungkol sa pagpapasigla ng mga nalalantang dahon? Maipapaliwanag ko sa iyo ang diwa ng hakbang na ito. Bilang kapalit, kailangan mong sabihin sa akin kung ano ang nangyari sa lugar na iyon ngayon lang. Paano? Mungkahi ni Yubi. Hindi ba't ang pagpapasigla ng mga lantang dahon ay isang sikreto ng sekta ng iyong espiritu ng dahon? Gulat na tanong ni Terence. Ayon sa mga tuntunin ng ating mga ninuno, ang pagpapabata ng mga nalalantang dahon ay hindi maaaring ituro sa mga tagalabas. Gayunpaman, ang ating sekta ng mga dahon ng espiritu ay palaging patas sa ating pasasalamat at mga hinanakit. Dahil iniligtas mo ako, maaari akong gumawa ng exception sa pagkakataong ito, sabi ni Yubi. Kung pinag-isipan niya itong mabuti, maaaring hindi totoo ang kanyang mga sinabi. Kahit na gusto niyang gantihan si Terence sa pagliligtas ng kanyang buhay, hindi niya kailangang sabihin ang diwa ng parirala. Maaari sana siyang gumamit ng ibang mga paraan, ngunit siya ang malaking senior sister ng Spirit Leaf Sect. Ayon sa mga patakaran ng sect, hanggat mas malakas siya ng isang antas, siya ang susunod na pinuno ng sect. Kahit na gawin niya ito, walang gagawin sa kanya ang mga nakatataas. Paano kung isa akong malaking bibig at ikakalat ang diwa ng pagpapabata ng mga lantang dahon? Tanong ni Terence. Ang pagpapabata ng mga lantang dahon ay isang trahedya ng buong sekta, at malamang na ang mga pangunahing disipulo lamang ang may pagkakataong matutunan ito. Kung makakalat ang balita na ito ay pinag-aaralan at tina-target, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Tiningnan siya ng malalim ni Yubi at sinabi ng may katiyakan, hindi mo magagawa iyon. Sige, dahil malaki ang tiwala mo sa akin, gagawin ko ang sinabi mo, nakangiting sabi ni Terence. Kung gayon, hindi ka ba natatakot na ipagkalat ko ang sikreto mo? Tanong ni Yubi. Hindi mo magagawa, sagot ni Terence gamit ang parehong mga salita. Bagamat hindi sila gaanong pamilyar sa isa't isa, malalaman ng isa ang tunay na ugali ng isang tao kapag sila ay nasa sitwasyon ng buhay at kamatayan. Tulad ng kung paano nagtiwala si Yubi sa kanya, naniniwala rin si Terence na si Yubi ay hindi isang kasuklam-suklam na tao. Kung hindi, hindi niya dadalhin ang kaluluwa ni Yubi sa kalawakan ng walang sinasabi. Sa katunayan, mula sa sandaling iyon, isiniwalat ni Terence ang lahat ng kanyang mga sikreto kay Yubi. Nang marinig ito, bahagyang namula muli ang mukha ni Yubi. Bilang panganay na senior sister ng Leaf Spirit Sect, ang bilang ng beses na namula siya ngayon ay mas marami pa kaysa sa kabuoang bilang ng beses sa nakalipas na 10 taon. Kahit siya mismo ay nakaramdam na medyo kakaiba na ang kanyang mukha at tainga ay namumula ng walang dahilan. May lagnat ba siya? Gayunpaman, sasabihin ko muna sa iyo ang pangit na katotohanan. Masasabi ko lang sa iyo ang esensya ng mga lantang dahon na bumabalik sa tagsibol, ngunit hindi ko sasabihin sa iyo ang paraan ng paglilinang. Ayos lang ba iyon? Itinapon ni Yubi ang mga ligaw na kaisipan sa kanyang isipan at bumalik sa pangunahing paksa. Bagamat napakahirap ibunyag ang esensya ng pamamaraan, kung walang paraan ng paglilinang, maaari itong kahit papaano ay garantiya na ang iba ay hindi makakapaglinang ng pagpapabata ng mga lantang dahon sa loob ng maikling panahon. Ito ang trump card ng sekta at hindi gagamitin sa kanilang sariling mga tao. Walang problema, sabi niya. Tumango si Terence. Hindi naman talaga niya planong pag-aralan ang skill na iyon, mayroon naman siyang jade space para mapunan ang kanyang chi, kaya hindi naman kailangan iyon. Gusto lang niya itong pag-aralan at tingnan kung may matututunan siyang mahalaga mula rito. 5,275. Mabuti. Iisa lang ang diwa ng pagpapabate ng mga nalalantang dahon, at iyon ay ang buksan ng nakatagong pinto ng buhay, dahan-daang sabi ni Yubi. Isang nakatagong pinto ng buhay. Kumurap si Terence. Alam mo ba na lahat ng mga teknik at galaw ng mental cultivation ng ating Spirit Leaf Sect ay nagmumula sa iisang pinagmulan? Lahat sila ay nagmumula sa pinakaordinaryo ngunit pinakapambihirang bagay sa mundo, sabi ni Yubi. Yeah! Lumiwanag ang mga mata ni Terence, hindi mahirap hulaan.
Ipinaliwanag ng pangalan ng sekta ng dahon ng espiritu ang lahat, at lahat ng galaw nito ay may salitang, dahon, parang isang nalalaglag na dahon na nakakaalam ng taglagas, parang isang dahon na parang isang bundok, parang isang lantang dahon na bumabalik sa tagsibol. Tama, isa itong dahon. Ang pagsilang at pagkalagas ng isang dahon ay kumakatawan sa muling pagkakatawang tao ng mundo. Kapag nakakita ang mga tao ng berdeng dahon, nakikita nila ang buhay. Kapag nakakita sila ng tuyong dahon, nakikita nila ang kamatayan. Gayunpaman, hindi nila alam na ang dalawa ay nagtutulungan. Kapag ang berdeng dahon ay may balak pumatay, ang tuyong dahon ay may araw ng pagbabalik. Huminto si Yubi at kumuha ng isang dilaw na dahon, at iniabot ito kay Terence. Damhin mo. Kinuha ni Terence ang dahon at tiningnan ito, iba ito sa inaasahan niya. Walang kakaiba rito, at walang chi na nakatago rito. Isa lamang itong normal na dahon. Ngunit matapos pag-isipan ang mga sinabi ni Yubi ng ilang sandali, isang ideya ang pumasok sa isip niya. Ibig mong sabihin, ang lantang daong ito ay mayroon ding sigla na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Napuno ng gulat ang mukha ni Yubi nang marinig niya ito. Medyo abnormal ang kakayahan ng lalaking ito sa pag-unawa. Nang una niyang makuha ang lantang dahon, kinailangan niya itong intindihin ng isang buong araw bago niya maintindihan ang prinsipyong ito. Kung ikukumpara sa ibang mga disipulo ng parehong sekta, maituturing itong mabilis. May mga taong nakaintindi na ng isang buong buwan at wala pa ring naiintindihan. Wala pa nga silang kwalipikasyon para magsagawa ng pagpapabata ng lantang dahon. Siyempre, hindi masyadong nagulat si Yubi matapos makita kung paano nakapasok si Terence sa mundo ng salamin. Ang pag-unawa ay malapit na nauugnay sa kasanayan sa pagmamasid, at ang kasanayan sa pagmamasid ni Terence ay kahanga-hanga, kaya hindi rin magiging mahina ang kanyang kasanayan sa pag-unawa. Tama. Kahit na natuyo na ang dahon, hindi pa naman talaga ito patay. Mayroon pa rin nakatagong makapangyarihang sigla, ngunit pansamantala lamang itong natatakpan dahil sa kapaligiran. Hanggat mabubuksan natin ang pintuang ito na nagtatakip ng sigla, maibabalik nito ang sigla nito, na siyang nakikita mong pagbabagong buhay ng natuyo ng dahon, paliwanag ni Yubi. Tumango si Terence. Hindi mahirap intindihin isa itong metapora para sa mga tao. Kapag ang isang tao ay pagod na pagod, maaaring magmukha silang nasa tugatog ng kanilang kakayahan, ngunit isa lamang itong likas na mekanismo ng proteksyon sa sarili. Hindi pa talaga sila nasa dulo ng kanilang landas. Kung gayon, paano ko mabubuksan itong pintong nagtatakip sa lahat ng buhay? Tanong ni Terence. Ito ang susi sa problema. Natahimik sandali si Yubi bago niya sinabi, dalawang bagay lang ang kailangan mong gawin. Ang isa ay ang self-hypnosis, at ang isa pa ay ang pagpapasigla ng mga acupoint gamit ang totoong chi. Sa totoo lang, naituro na niya ang paraan ng paglilinang gamit iyon, wala na siyang ibang masabi pa, dahil para na rin itong pagtuturo kay Terence ng kasanayan. Kahit pa siya ang nakatatandang kapatid ng sekta ng Spirit Leaf, wala siyang karapatang gawin iyon. Gayunpaman, hindi na kailangan pang magsalita si Terence. Dahil sa pagkakaintindi ni Terence, sapat na ang dalawang pangungusap na ito. Kaya na niyang alamin kung ano ang susunod na gagawin ng mag-isa, at hindi na kailangang ilagay si Yubi sa mahirap na sitwasyon. Maraming salamat. Ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamay bilang pasasalamat. Hiniling niya lamang ito bilang sanggunian dahil hindi pa niya ito nasusubukan. Hindi niya alam kung gaano karaming mahahalagang bagay ang makukuha niya mula rito, ngunit isang bagay ang sigurado, lahat ng sinabi ng lalaki ay totoo. Sulit itong pag-isipan. Maaari mo na bang sabihin sa akin ang tungkol sa iyong problema? Tanong ni Yubi nang may pananabik. Tulad ng nakita mo ngayon lang, mayroon akong pribadong espasyo. Sa pamamagitan ng isang pag-iisip, maaari kong ilagay ang mga bagay mula sa totoong mundo dito, ngunit mga halaman at ilang ordinaryong bagay lamang. Kung tungkol sa mga tao, hindi nila magagawa. Siyempre, ang mga sinaunang espiritu ay maaaring makapasok, paliwanag ni Terence. Hindi niya masabi kay Donovan kung saan niya nakuha ang espasyong jade na ito dahil may kaugnayan ito sa kanyang pinagmulan at wala siyang masyadong alam tungkol dito. Isang pribadong espasyo.
Kahit na nakita na ito ni Yubi ng sarili niyang mga mata, natulala pa rin siya nang marinig ang salitang ito. Ang ganitong bagay ay hindi pa naririnig o nakikita noon. Marahil kahit ang mga Yuanying stage-old monster sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon ay walang ganoong banal na sandata. Hindi niya maiwasang magulat at maghinala. Sino ka? Hindi napigilan ni Terence ang pag-ikot ng kanyang mga mata. Ito ang reaksyon ng Protector Water Lotus at ni Yubi. Kailangan niyang maging matyaga, hindi ako isang banal na nilalang, isa lamang akong bukol ng sinaunang espiritu, iyon lang. Isa ka ba talagang lipes ng senior ng Green Cloud School sa North Island? Gayunpaman, hindi lubos na naniwala si Yubi dito. Nagtanong siya ng may pag-aalinlangan, pero bakit ibang-iba ang mga galaw mo sa mga galaw ng Green Cloud School sa Beidao? Magkaiba talaga sila. Mula noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, napakahaba ng panahong iyon. Kahit na ipasa ang parehong sekta, ang mga pamamaraan at galaw ng mental cultivation ay tiyak na magbabago ng malaki, ngunit hindi sa lawak na ang mga pamamaraan ay magiging ganap na magkaiba. Halos katumbas iyon ng pagtatatag ng ibang sekta. Ang tatlong tarangkahan ng Hilagang Isla ay kinilala sa publiko bilang sekta na may pinakamaraming kasaysayan ng pagmamana sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon. Hindi pa nagkaroon ng malaking sakuna tulad ng pagkalipol ng sekta sa mga talaan. Malamang na kahit ang pinakasimpleng pamamaraan at galaw ng mental cultivation ay magkakaroon ng ganito kalaking paglihis. Dalawa lamang ang posibleng paliwanag para dito. Una ay napakaraming natutunan si Terence, at mayroon siyang sariling sekta. Ang isa pa ay hindi si Terence isang sinaunang elder ng sekta ng asul na ulap. Malaki ang kahalagahan ng sekta ng Leaf Spirit sa instinctive perception ng kanilang subconscious. Bilang senior sister ng sekta ng Leaf Spirit, natural na si Yubi ang pinakamahusay sa aspetong ito. Ang intuition ng isang babae ay napakatumpak sa simula pa lang, at ang kanyang intuition ay higit na nakahihigit sa karamihan ng mga babae. Ayon sa kanyang intuition, si Terence ay kabilang sa huli, hindi ito mukhang isang matandang senior, kundi isang tunay na binata, marahil ay mas bata pa sa kanya. Nako, hindi naman talaga ako ganoon kagaling sa ganyang bagay. Tapat na sabi ni Terence. Ha! Kung gayon, bakit ka pa rin nila tinatawag na Martial Grand Uncle? Gulat na tanong ni Yubi. Ang mga normal na disipulo ng Green Cloud Sect ay mas malamang na malinlang, ngunit si Reggie ay isang Golden Core Stage Master. Paano siya malinlang ni Terence? Mahabang kwento. Kahit hindi ako ang tunay nilang Martial Grand Uncle, may koneksyon ako sa kanila sa aspetong ito. Walang masama kung tawagin nila akong Martial Grand Uncle. Ngumiti si Terence. Dahil nasa punto na sila, linawin na lang niya, alam mo ba ang Sky Class Island, di ba? Siyempre alam ko, pero isa lamang itong ilusyonaryong alamat sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban, sabi ni Yubi. Noong nakaraang taon sa secular na mundo, siya at ang iba pang mga disipulo ng sinaunang alliance ay nakarinig ng ilang mga chismis tungkol sa pagkakaroon ng mga islang may ranggo sa langit. Gayunpaman, ang kanilang orihinal na kaalaman ay malalim na nakaugat sa kanilang mga isipan, kaya't hindi nila ito namamalayan at hindi nila ito sineryoso. 5,276. Oo, masasabi ko sa iyo na totoong umiiral ang Sky Class Island, dahil bumalik ako mula roon, tapat na sabi ni Terence, hindi na kailangang itago ito sa kanila. Kahit hindi niya mismo sabihin, malalaman ng mga tao ang buong kwento mula sa mga nagsasagawa ng karaniwang mundo. Walang paraan para itago ito. Ito. May ganoong bagay ba? Tuwang-tuwa si Yubi, mas nakakagulat pa ang mga sinabi ni Terence kaysa sa mismong Jade Space. Ibang-iba ito sa mundong binuo niya simula noong bata pa siya. Ang Sky Class Island na sa mga alamat lang umiiral ay talagang umiiral. Hinintay ni Terence na matunon niya ang impormasyon bago nagpatuloy. Nang dumating ako sa Sky Class Island mula sa secular na mundo, ang sektang sinalihan ko ay ang Green Cloud Pavilion ng North Island. Dapat ay kapareho ito ng sektang Green Cloud ng North Island sa inyong sinaunang maliit na mundo ng mga manlalaban, at ang pamana nito ay mas kumpleto at mas malakas, kaya para kina Reggie Zin at sa iba pa, natural na isa akong Grand Uncle Master. Hindi alam ni Martial Uncle Zin ang tungkol dito. Tanong ni Yubi.
Siguro alam nila, siguro hindi, walang emosyong sabi ni Terence. Hindi sana alam ni Reggie noong una, pero hindi naman dapat naging mahirap para sa kanya na malaman ang higit pa tungkol sa sitwasyon ni Terence pagkatapos ng maraming buwan. Hindi niya lang alam kung bakit ayaw niyang malaman. Siyempre, maging si Reggie man o ang sekta ng Chingyang, hindi mahalaga kung si Terence ay talagang isang sinaunang dakilang tiyuhin mayor o hindi. Ang mahalaga ay alam niya ang kumpleto at advanced na bersyon ng sining ng practitioner ng sekta, ito lamang ay sapat na para tawagin nila siyang dakilang tiyuhin mayor. Sige, mas lumawak ang aking pananaw ngayon. Huminga ng malalim si Yubi. Medyo namamaga ang kanyang utak ngayon, at hindi niya ma-digest ang mga bagay na ito kung wala ang ilang araw. Lalo na ang tungkol sa Sky Class Island, dahan-dahan niya itong matatanggap. Sige, ano ang susunod mong gagawin? Tanong ni Terence. Siyempre, patungo ito sa ilog ng Kamalayan. Sabi ni Yubi. Bago ito, iniisip niya ang maghanap ng mga likas na kayamanan, ngunit ngayon ay wala na siyang ganoong iniisip. Tanging ang Water Lotus Protector lamang ang madaling makakontrol sa kanyang buhay at kamatayan, at ngayon ay mayroong isang malaking bilang ng mga makapangyarihang spirit beast sa labas, kabilang ang mga insektong kumain ng utak, at maging ang isang mas nakakatakot at misteryosong Panginoon. Kung maglalakad siya ng mag-isa, hindi ito magiging iba sa pagsusumamo sa kamatayan, kaya ang tanging nasa isip niya ngayon ay ang makahanap ng isang ilog ng espiritual na pandama upang patatagin ang kanyang espiritual na pandama. Pagkatapos, mabilis niyang nilisan ang lugar na ito ng kaguluhan. Pagkatapos huminto sandali, nagtanong si Yubi, kumusta ka naman? Malamang na mahahanap mo si Linlin at ang iba pa, pero napakalaki ng lugar na ito, kaya hindi sila madaling mahanap. Bakit hindi tayo magkasamang pumunta sa ilog ng Kamalayan? Sa tingin ko, si Linlin at ang iba pa ay patungo sa direksyon ng ilog ng Kamalayan, kaya mas madali silang mahahanap. Sa teorya, oo, pero mayroon akong mas simpleng paraan. Bago pa man makapagtanong si Yubi, ngumiti si Terence at biglang nawala. Maya-maya, muling lumitaw ang isang pamilyar na figure sa tabi niya. Ito ang Water Lotus Protector. Napatalon si Yubi sa gulat. Walang duda na makapangyarihan ang Water Lotus Protector. Dahil lang kay Terence ang Jade Space kaya niya ito napigilan. Ngayong nakatakas na ito, hindi ba't hinayaan na nitong bumalik ang tigre sa bundok? Gayunpaman, laking gulat niya nang walang ginawa ang tagapagtanggol na Water Lotus pagkalabas. Nakatayo lang siya sa gilid na may mapait na mukha. Tumawa si Terence, huwag kang mag-alala, isa lamang itong clone. Nakakulong pa rin ang tunay nitong katawan sa loob. Kung maglalakas loob itong gumawa ng kahit ano, mamamatay agad ang tunay itong katawan. Hindi ito maglalakas loob na gumawa ng kahit ano. Pinag-aralan ni Yubi ang tagapagtanggol na si Lotus at nakita niyang takot na takot ito na parang pugo. Umiling si Yubi nang walang masabi. Mataas at makapangyarihang nilalang ang tagapagtanggol na si Lotus, ngunit ginawa siya ni Terence na ganito. Hindi lang siya nasa kaawa-awang kalagayan, kaawa-awa pa siya. Bakit mo tinanggal? Hindi napigil ang magtanong si Yubi. Hindi ba't sinasabi nitong kaya nitong kontrolin ang bawat dahon ng damo at bawat puno sa lupa? Dahil matutulungan nito ang insektong kumakain ng utak, natural ko ring magagawa iyon. Hihilingin ko rito na hanapin si Linlin at ang iba pa. Kung hindi nito sila mahanap, papatayin ko ito. Sumimangot si Terence sa Water Lotus Protector, bakit ka pa nakatayo dyan? Bilisan mo. Oo. Mabilis na tumango si Protector Lotus. Kailangan niyang yumuko habang nasa ilalim ng bubong. Nasa kamay na ni Terence ang buhay niya ngayon. Kailangan niyang maging masunurin. Natuwa at nawala ng malay si Yubi ng sabay. Talagang malas ang Water Lotus Protector na nakatagpo ng isang natural na kaaway na tulad ni Terence. Maya-maya, maingat na sinabi ng tagapagtanggol na Water Lotus, nahanap ko na sila. Papalapit na sila sa ilog ng Kamalayan, ngunit sa lalong madaling panahon ay makakasalubong nila ang isang spirit beast na maihahambing sa isang early Geodan stage spirit beast. Tiyak na mapapahamak sila. Isang sinaunang gold core spirit beast. Kumunat ang uon ni Terence. Hindi naman sa hindi kayang hawakan ni Linlin at ng iba pa ang isang spirit beast na ganito kataas, pero isa itong malaking hamon.
Sabi niya, dalhin mo kami doon. Walang anumang pagtutol si Yubi, pareho naman silang patungo sa ilog ng Kamalayan, at masaya siyang sumama kay Terence. Maaari niya itong samahan sa ganitong paraan. Bumalik ang dalawa sa labas ng mundo sa pamamagitan ng hagdanan sa butas ng puno, at sinalubong sila ng pamilyar na kagubatan. Ngunit nang lumitaw si Terence, isang nagulat na boses ang nagmula sa gilid, Senior Linford. Tumingin si Terence, walang iba kundi si Logan, na kanina lang ay nakalabas. Hindi niya maiwasang magulat, ano pa ang ginagawa mo rito? Ay! Ayokong maglakad-lakad. Kaya napagpasyahan kong manatili na lang dito at hintayin kayong lumabas. Hinimas ni Logan ang kanyang mga kamay at ngumiti ng may paghingi ng tawad. Ito ang totoo, hindi naman sa ayaw niyang umalis, pero ayaw talaga niyang maglakad-lakad. Gamit ang kanyang lakas, hindi niya kailangang pumunta sa antas ng Protector Water Lotus. Kahit sinong late Foundation Stage Spirit Beast ay papatay sa kanya. Mas ligtas na kumapit sa makapal na binti ni Terence. Oh! Hindi ka ba natatakot na hindi ko kayang hawakan ang mga Spirit Beast na yan? Nakakatawa para kay Terence, paano kung ang Spirit Beast na hinihintay niya ay hindi si Terence, kundi iba? Hindi ba't isa na siyang libreng handog? Hindi. Senior, napakamaparaan mo. Naniniwala akong tiyak na magiging maayos ka. Mabilis na nainsulto si Logan kay Terence. Sa katunayan, inisip niya lang na si Terence ay isang espiritu na kayang dumating at umalis ng walang bakas. Kahit hindi niya matalo si Terence, maaari pa rin siyang manatiling buhay. Tiwala rin siya sa sarili niyang kakayahan sa pagtatago, kaya naman naglakas loob siyang manatili. Siyempre, mapanganib ang lugar na ito. Kung hindi darating si Terence sa loob ng 1 o 2 araw, kailangan na rin niyang umalis. 5,277. Kahit hindi ka gaanong kalakihan, hindi ka naman nagkamali ng taya. Si Yubi, na sumunod kay Terence palabas, ay hindi napigil ang mapangiti. Senior Sister Apprentice Doreen, ligtas ka rin at maayos. Mabuti naman. Dali-daling tumango at yumuko si Logan para batiin sila. Sa sumunod na sandali, nakita niya ang isang Protector Water Lotus na lumabas sa likuran nilang dalawa. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata, at lumingon siya at tumakbo palayo ng may sigaw. Ngunit pagkatapos ng ilang hakbang, napagtanto niya na walang humahabol sa kanya. Lumingon siya at nakita sina Terence at Yubi na nakatingin sa kanya ng may kakaibang ekspresyon, at ang Lotus Protector na masunuring nakatayo sa likuran nila. Sa wakas ay gumanti siya at napakamot sa ulo habang nakangiting nagtanong, ito ay siya ang bago kong tauhan, sabi ni Terence. Nakakatawa ang narinig ni Yubi nang marinig niya ito. Sa kabilang banda, nagalit ang tagapagtanggol na Water Lotus, ngunit hindi nang ahas na magsalita. Nahuli lang ako sa iyo. Kailan pa ako naging nakababata mong kapatid? Hindi alam ni Logan, ang health maintenance, ang nangyayari, at puno siya ng paggalang. Bagamat hindi pa siya nakakita ng katulad ng catoptric deflection o ng katahimikan ng sinaunang balon, alam niyang ang Water Lotus Protector ang pinuno ng mga Spirit Beast dito. Para sa kanya, isa itong makapangyarihang nilalang na tanging hanggan niya lang. Kaya pa bang supulan ni Terence ang isang nilalang na tulad nito? Talagang makapangyarihan siya. Talagang senior si Senior. Napakagaling mo. Nagmamadaling nagpakita ng paghanga si Logan, pagkatapos ay agad na tumabi at yamakap sa Protector Water Lotus. Kumusta, Kuya Spirit Beast? Ako si Logan. Magkakampi tayo sa hinaharap. Ingatan mo ako. Basura. Mapanghamak na sumanghal ang Water Lotus Protector at tumalikod, napakatamad para harapin ang ganitong bagay. Kung hindi lang dahil sa kontrolado ito ng iba, malamang naduraj hanggang mamatay si Logan ng daliri nito kung sakaling maglakas loob siyang lumapit dito. Hindi naman nakaramdam ng hiya si Logan, matapos siyang hindi pagbigyan, tumalikod siya at patuloy na sinubukang suportahan si Terence. Si Terence naman ang big boss, kung tutuusin, at hanggat pabor siya kay Terence, lahat ng iba pa ay maaaring pag-usapan. Kahit si Yubi ay hindi na nakatiis, nakasimangot, nakakainis ka. Og! Napangiti na lang ng mapait si Logan. Ayaw niyang maging ganito, pero kung hindi niya bubulihin si Terence ng ganito, paano kung iwan siya ni Terence dahil isa siyang pabigat?
Paano siya mabubuhay sa malalalim na bundok kung saan nasa lahat ng dako ang panganib? Sige, huwag mong sayangin ang lakas mo. Hindi ko ginagawa yan dito. Kung gusto mong sumunod sa akin, sumunod ka lang. Huwag mo akong bigyan ng anumang problema, nakangusong sabi ni Terence. Hindi niya itinuring si Master Logan na parang sarili niya, at hindi niya ito pinagkakatiwalaan ng kasing laki ng kay Yubi. Tutal, magkaibigan naman sila, pero hindi naman siya ganoon kawalang puso para iwan ito. Sinundan lang niya ito. Kasabay nito, tulad ng sinabi ng tagapagtanggol na Water Lotus, si Linlin at ang iba pa ay nakaranas ng isang malaking problema. Isang higanteng itim na seisubong na kasing taas ng 2 tao ang nakaharang sa kanilang daan. Isang Ores Core Stage Spirit Beast. Mabilis na hinaila ni Linlin si Amara at ang iba pa sa likuran niya, kumakabog ang kanyang puso nang maramdaman niya ang nakakatakot na aura mula sa kabilang panig. Ilang araw na silang nasa daan, at nakatagpo ng 5 o 6 pang Spirit Beast na may iba't ibang laki. Lahat, kasama na si Linlin, ay wala sa maayos na kalagayan. Mapa-physical man, chi, o mental na lakas, lahat sila ay pagod, lalo na si Aliyah, na nasugatan dahil sa pakikipaglaban sa isang mid-foundation stage Spirit Beast at hindi pa rin nakakabawi. Pero hindi naman lubusang kasalanan ni Aliyah na papalibutan sila ng 2 Spirit Beast, at kung hindi dahil sa pagbili niya ng oras para kay Linlin at sa iba pa, baka hindi pa sila nakaligtas. Masyadong mapanganib ang lugar na ito, at kung wala ang proteksyon ni Terence, sumusugal sila sa bawat segundo ng araw. Kung makakalabas lang sila ng buhay, lahat sila ay muling isisilang. Hindi lang si Aliyah, Amara at ang iba pa ay nasugatan din. Makakasalubong nila ang isang gininto angkor na Black Mantis, kahit na ito ay isang maagang gininto angkor lamang. Anong gagawin natin? Napalingon ang lahat kay Linlin. Si Linlin ang pinakamakapangyarihan sa kanila. Nagpakita siya ng sapat na katapangan at responsibilidad nitong mga nakaraang araw. Lubos ang tiwala ng lahat sa kanya. Kahit hindi nila masabi na susundin nila ang kanyang pangunguna, tiyak na hindi nila babawiin ang kanilang mga salita sa mga kritikal na sandali. Patayin. Mabangis na sabi ni Linlin. Nagbago ang buong ugali niya, at ngayon ay may bahid na bakal at dugo sa kanya. Hinaranggan ng kanyang maselang katawan ang itim na mantis ng walang pag-aalinlangan at hindi umatras. Patayin. 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 Sabay-sabay na sigaw ni Amara at ng iba pa, ang kanilang mga aura ay nagsasama-sama. Ang pormasyong itinuro sa kanila ni Terence ay palabas lamang ilang araw na ang nakalipas, ngunit ngayon ay nasa isang tiyak na antas na ito. Ang mga labanan ng buhay at kamatayan ang pinakanakakahikayat, at tama si Terence. May grupo ng malalanggam na dumi ng tao ang nangahas na hamanin ako. Saan mo nakuha ang lakas ng loob? Walang ekspresyon ang mala-insektong mukha ng itim na dasal-dasal, pero halata ang paghamak at pangungutya. Wala itong pakialam kina Linlin at sa iba pa. Isa lang yang sasamba, pero medyo mayabang ka, ngiti ni Chester. Hindi mo masasabi yan. May kapital pa rin ang Domineering Army. Tutal, hindi naman madali para sa isang simpleng mantis na lumaki ng ganito kalaki. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming maruruming bagay ang kinain nito para lang makasipsip ng napakaraming sustansya? Natatawang sabi ni Fatty Boy. Tama, nakakatakot ang itsura ng isang napakalaking sasamba. Mula sa boses nito, tila isa itong lalaki. Sa hinaharap, sa gabi ng kanilang kasal, mamamatay sila. Ayon sa kanilang mga kaugalian, kakainin sila ng ikakasal. Magiging miserable ito. Sabat din nina Brian at ng iba pa natural lang nakabahan sa harap ng isang malakas na kaaway, at sinusubukan nilang pakalmayan ang kanilang mga sarili para hindi sila magkamali. Kalokohan. Mga ordinaryong mantid lang ang pinagsasabi mo. Ako ang hari ng mga mantid, paano ako makakain ng isang babaeng mantis? Nainis ang itim na mantis sa pangungutya ng lahat. Wala na itong pakialam sa paghamak at pangungutya. Agad nitong ikinumpas ang 2 higanteng paa sa harap na parang karit at sumugod. Sa unang tingin, tila hindi ito gumagalaw ng napakabilis, ngunit balingkinitan ang katawan nito at ang mga hakbang nito ay hindi pangkaraniwang malalaki. Sa loob lamang ng 3 hakbang, nalakbay nito ang layong 100 talampakan.
Bumaba ito mula sa itaas at lumapag sa harap ni Linlin. Ang pares ng itim na karit sa harapan nito ay naging dalawang itim na kidlat sa isang iglap. Ang bilis ng pag-atake nito ay napakabilis kaya't malakas itong lumikha ng tunog habang ito ay sumisipol sa hangin. Ang unang taong sumugod ay si Linlin. Linlin, mag-ingat ka. Sigaw ng lahat sa takot. Sa oras na ito, kailangan nilang panatilihin ang kanilang pormasayon at hindi maglakas loob na sumulong ng padalos-dalos. Maliban kung si Linlin ay magkusa na isama ang kanyang sarili sa kanilang pormasayon, hindi sila makakatulong kahit na gusto nila. Gayunpaman, sa kasong iyon, hindi maglalakas loob si Linlin na gumamit ng malalakas na galaw tulad ng paghila ng lupa bilang kulungan upang maiwasan ang aksidenteng pagkasugat sa iba. Sa makatuwid, maaari lamang siyang manatili sa labas ng mag-isa upang harapin ang kalaban maliban kung ito ay talagang kinakailangan. 5,278. Hindi naglakas loob si Linlin na maging pabaya. Hindi siya nagpigil. Bago pa man makalas ng karit sa harap ng kanyang kalaban, hindi na siya nag-atubiling gamitin ang kanyang pinakamalakas na Ice Prison Mirror Shatterer. Sa isang iglap, isang matinding lamig ang bumalot sa kanyang katawan. Ang dalawang itim na karit na pinakamalapit sa kanyang kalaban ay agad na natabunan ng isang patong ng mga kristal na yelo. Maging ang kanilang mga galaw ay malinaw na bumagal ng husto. Ang mga insekto ay mga nilalang na takot sa lamig, at ang praying mantis ay hindi naiiba. Kahit ang itim na praying mantis na ito, na may hahambing sa isang gininto ang core stage, ay may pinakamahinang resistensya sa lamig. Sa isang banda, napigilan ito ng pangangatawan ni Linlin na nakakabasag ng yelo. Ito rin ay dahil sa malaking pagpigil sa lakas. Kung makakarating si Linlin sa gininto ang core stage, hindi ito magdudulot ng anumang banta. Sa kasamaang palad, si Linlin ay nasa perpektong yugto pa lamang ng pagtatatag ng pundasyon. Hindi siya tuluyang na-freeze ng Ice Prison Mirror Shatterer. Sa halip, pinabagal lamang nito ng malaki ang paggalaw ng itim na praying mantis. Nabawasan ang bilis nito ng mahigit 70%. Tama na iyon. Sinamantala ni Linlin ang pagkakataon para umatras at sumama sa pormasayon ng karamihan. Ginamit niya ang sarili bilang arrowhead at sumigaw, pangatlong taktika. Naiintindihan ko. Sabay-sabay na sagot ng lahat. Binigyan sila ni Terence ng tipikal na pormasayon ng depensa, ngunit hindi lang ito basta-basta bala ng pagong na nagtatanggol lamang at hindi umaatake. Mayroong ilang mga taktika, at ang pangatlo ay ang gumalaw at pigilan ang kalaban. Sa pamamagitan lamang ng pasibong pagtatanggol mahuhulog ang isang tao sa isang disbentaha. Ang paggamit ng opensa bilang depensa at paghihintay ng pagkakataon na gumalaw para sa isang dinamikong depensa ay mas lalong hindi magagapi. Dahil si Linlin ang pinuno, sina Amara, Chester, at Brian ang gulugod, at sina Alia at ang iba pa ang mga backup, kapag nabuo na ang pormasyong ito, ang kapangyarihan nito ay magiging mas malaki kaysa sa inaasahan sa kanila. Walang sino man ang magiging pabigat, lahat sila ay mahahalagang miyembro, mahahalagang puwersang panlaban. Ang epekto ng pagkabasag ng salamin ng bilangguan na may yelo ay lalong kapansin-pansin. Ang nakamamatay na itim na mantis ay biglang nag-slow motion. Ang grupo ay gumalaw na parang isda sa tubig. Nagdikit sila, at sa bawat pag-atake nila, sila ay umaatres ng umaatres. Hindi nila binibigyan ng pagkakataon ang kalaban na lumaban. Kahit na sinubukan ng itim na mantis na pilitin ang paglabas ng ilang beses, ito ay mahaharang ng ibang mga taong namamahala sa depensa. Hindi nito kayang saktan ang grupo. Kayong grupo ng mga kasuklam-suklam na taong sakam. Puro tuso lang ang alam niyong gawin. Nangangahas ba kayong kalabanan ako ng harapan? Halos mabaliw ang itim na mantis sa dami ng tao. Bagamat malayo sa kalakasan ang lakas ng mga atake ng lahat, ang katawan ng kabibe nito ay mas mahina kaysa karaniwan dahil sa salamin ng bilangguan na parang yelo. Ang bawat atake ay nag-iiwan ng ilang mababaw na peklat. Ayos lang ang isa o dalawa, ngunit maraming langgam ang kayang pumatay ng elepante. Kahit ang pinakamaliit na pinsalang naipon ay nakamamatay. Hindi pa kasama rito, ang pinsalang dulot ng grupo ay maliit lamang, ngunit hindi kasing liit ng laki. Gago! Ito ang tinatawag na katalinuhan ng tao. Tumawa si Chester.
Pamilyar na sila sa taktikang ito. Halos lahat ng mga spirit beast na hamarang sa kanilang daan ay napatay nila. Tila epektibo ito laban sa mga ginintoang spirit beast. Medyo namulat na sila, pero epektibo lang ito. Gamit ang lakas ng grupong ito ng mga tao, nagawa nilang dahan-daang patayin ang isang spirit beast na maihahambing sa Golden Core Stage. Ano pa ba ang mas kapanapanabot kaysa rito? Lahat kayo, bilasan ninyo ang takbo. May masama akong kutob tungkol dito, biglang bulong ni Linlin sa sandaling ito. Ang paggamit ng taktikang paggala ay tiyak na haantong sa isang matagalang labanan, at batay sa kanilang nakaraang karanasan, kadalasan ay iisa lamang ang resulta, at iyon ay kapag sapat na ang paghihirap ng kabilang panig, sila ay tatakas. Upang mapanatili ang porma sayon, ang grupo ay walang kakayahang humabol. Siyempre, hindi naman masama ang resultang ito para sa kanila. Tutal, kung talagang pipiliin nila ang kabilang panig sa isang desperadong sitwasyon, tiyak na mahihirapan sila sa lahat ng paraan, at maaaring kailanganin nilang bayaran ang halaga ng mga nasawi. Pinakamabuting iwasan ito kung maaari. Bukod doon, may isa pang karagdagang panganib, at iyon ay ang matagal na pagkaantala na magdudulot ng mas maraming problema. Tulad noong nakaraan, ang lahat ay nakaharap lamang sa isang spirit beast na nasa perfected foundation stage. Madali sana nilang mapabagsak ang kabilang panig, ngunit sa huli, isa pang late foundation stage spirit beast ang nakaakit pagkatapos ng mahabang pagkaantala, at napalibutan sila mula sa lahat ng panig. Noong panahong iyon, si Linlin ay may masamang hula, at ngayon ay muling lumitaw ito. Nang marinig nila ang mga salita ni Linlin, nanginag ang puso ng lahat. Agad nilang binilisan ang kanilang paglakad. Wala na silang ibang hiniling kundi ang itaboy ang itim na mantis sa lalong madaling panahon. Sa isang kisap mata, ang mga graves ng itim na praying mantis ay natabunan ng ilang mga sugat. Pagkatapos ay nabali ito ng sipa ni Linlin. Bagamat ang pagkawala ng isang binti ay hindi gaanong nakakaapekto dito tulad ng sa isang tao, natatakot pa rin ito. Isang grupo ng mga baliw. Para mabali ang binti nito, kinailangang pagbayaran ni Linlin at ng iba pa ang halaga ng mga pinsala, kasama na si Brian. Ito ay ibang-iba sa dati nilang estilo ng pagtakbo palayo. Para silang nagpapalitan ng pinsala hindi naman kalabisan kung tawagin silang baliw. Sa kasamaang palad, ang itim na praying mantis ay maihambing sa Golden Core Stage. Ang paraan ng kanilang pakikipaglaban ay magpapagalit lamang dito. Maliban na lang kung talagang masasaktan nila ito ng husto, pangarap lang ng isang hanggal na takutin ito palayo. Gayunpaman, hindi basta-basta bumagal sina Linlin at ang iba pa. Sa halip, nagtulungan sila upang mapabilis ang takbo. Hindi nila alam kung tama ang kanilang hula, ngunit hanggat may isa sa 10,000 pagkakataon, hindi nila ito maaaring baliwalain. Kailangan nilang patayin ang itim na mantis sa lalong madaling panahon. Kung hindi, kung papalibutan sila ng ibang makapangyarihang espiritual na mga halimaw at aatakihin sila mula sa harap at likod, ang mga kahihinatnen ay hindi maiisip. Gayunpaman, kadalasan, habang mas nababalisa ang isang tao, mas maraming bagay ang lumalabas na taliwas sa kanyang kagustuhan. Tulad ngayon, mas binilisan ni Linlin at ng iba pa ang kanilang takbo, ngunit ang epekto ay halos hindi kasiya siya. Sapat na ang kanilang binayaran, ngunit hindi pa rin nila talaga matitinag ang puso ng kabilang panig. Sa kabaligtaran, lalo silang nagalit dahil sa kahihiyan na nagpapahirap sa kanila na harapin. Hindi tayo maaaring magpatuloy ng ganito. Nag-aalab ang puso ni Linlin sa pagkabalisa. Alam niyang nakagawa siya ng malaking pagkakamali. Naniniwala siyang kung si Terence iyon, hindi sana ito bumilis at nagsimulang umatake. Sa huli, wala pa rin siyang sapat na karanasan sa pakikipaglaban. Masyado pa rin siyang walang karanasan. Napaigtad si Linlin. Dahil pinagkatiwala ni Terence sa kanya ang kaligtasan ng lahat, kinailangan niyang ilabas ang lahat dito. Ano man ang uri ng panganib na kanilang kakaharapin, kailangan niyang pasanin ang lahat. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi isang bagay na maaaring lutisin ng may determinasyon at determinasyon. Ang lakas ni Linlin ay hindi sapat upang malubhang mapinsala ang kanyang kalaban.
Kahit na mayroon siyang ganoong pamamaraan, hindi niya ito magagamit ng madali, dahil tiyak na siya ay nasa isang napakahinang estado pagkatapos noon. Kung wala siya, sino ang pangunahing taong mamumuno sa koponan? Paano haharapin ni Amara at ng iba pa ang panganib? 5,279. Hindi lang sina Linlin Amara at ang iba pa ang nakakaalam ng panganib, kundi limitado rin ang kanilang lakas. Mas wala silang magawa kaysa kay Linlin, at ang tanging magagawa lang nila ay magtulungan upang mapanatili ang Porma Sayon. Nang halos mawala na ng kontrol ang eksena, biglang may boses na narinig mula sa likod ng karamihan, kasabay ng palakpakan. Ayo, mukhang mahusay kayong sinanay ni Terence. Gamit ang kaunting lakas na ito, kaya ninyong labanan at supalan pa ang isang Golden Core Stage Spirit Beast. Hindi simple, hindi talaga simple. Nabigla sina Linlin at ang iba pa nang marinig nila iyon. Agad nilang nakita ang isang pamilyar na figure sa isang puno na hindi kalayuan sa kanilang likuran. Si Jianfeng iyon. Nang makita ang mapang uyam na ekspresyon ni Jianfeng, agad na nanlamig ang mga puso ni Jianfeng at ng iba pa. Tama nga ang kanilang nakakatakot na hula. Kapag tumutulo ang bahay, uulan magdamag. Hindi ko akalain na makakasalubong nila ang lalaking ito sa ganitong oras. Kung hindi dahil sa itim na praying mantis, hindi talaga matatakot sina Linlin at ang iba pa kay Jianfeng. Bagamat ang kalaban ay isang maagang Golden Core Stage Master, muntik na silang matalo ni Linlin sa sinaunang kompetisyon. Kahit wala si Terence rito, maaaring hindi sila dehado laban kay Jianfeng basta't nagtutulungan sila. Ang problema ay mayroon pa ring Golden Core Stage na Black Praying Mantis. Nasa harap nila ang itim na Praying Mantis, at nasa likuran nila si Jianfeng, nakatitig sa kanila na parang tigre na nagmamasid sa kanyang biktima. Higit sa lahat, ang dalawang ito ay mga gininto ang nilalang sa gitna ng mga pangunahing yugto. Ang sitwasyong ito ay hindi naiiba sa isang walang kabuluhang landas para sa lahat. Dahil sa puot ni Jianfeng kay Terence, walang nag-akala na palalampasan ng lalaking ito ang isang napakagandang pagkakataon. Halatang halata na sasaktan niya si Terence kapag siya ay nadadapa. Mabilis na sinenyasan ni Linlin ang lahat na huminto sa kanilang mga galaw. Hindi na angkop na gamitin ang taktikang paggala para harapin ang itim na mantis sa oras na ito. Kung ikukumpara sa itim na mantis, si Jianfeng ay isang mas mapanganib na banta na kailangang bantayan. Kasabay nito, tumigil din sa paggalaw ang itim na mantis. Bagamat kinasusuklaman nito si Linlin at ang iba pa, hindi ito isang hanggal sa antas na ito. Alam nito na ang taong nasa likod nito ay isang mas malaking banta dito. Kapag nakaharap nito si Linlin at ang iba pa, maaari itong lumaban at tumakas ayon sa gusto nito, ngunit kapag nakaharap nito si Jianfeng, maaaring hindi ito makatakas kahit na gusto nito. Big Mantis, eksperto ito. Pinapayuhan kitang tumakas agad, kung hindi ay mamamatay ka ng walang mapaglilibingan mamaya. Inikat ni Chester ang kanyang mga mata. May balak na sanang umatras ang itim na mantis, ngunit mas lalo pa itong na-motivate dahil sa mga salita niya. Galit nitong sinabi, Kuho, isang hamak na tao lang na tulad mo ang nangangahas na magyabang ng walang kahihiyan. Teritoryo ko ito. Sa tingin mo ba natatakot ako sa iyo? Hoy, hindi ka namin tinatakot. Hindi kami kayang talunin ng malaking mantis mo, kung isasama mo pa siya, isang Jindan Stage Master, paano ka mabubuhay? Sabi ni Aliyah at ng iba pa. Gusto mo ba akong takutin sa ilang salita lang? Sa tingin mo ba ay tanga ako? Hindi sumuko ang itim na mantis. Bago pa man ito matapos ang sasabihin, sumipol ito at sumugod kay Jianfeng. Hindi ito basta-basta kumikilos. Sa halip, pinag-isipan nito ng mabuti ang mga bagay-bagay. Bagamat hindi madaling harapin sina Linlin at ang iba pa, hindi sila tunay na banta dito. Maaari itong tumakas anumang oras kapag hindi maganda ang sitwasyon. Gayunpaman, iba ang nangyari sa taong amo na ito nakakalabas lang. Kailangan muna nitong subukan ang pinagmula ng kabilang panig. Kung madali siyang pakitunguhan, hahanap ito ng paraan para patayin siya ng sabay-sabay. Kung talagang hindi siya madaling pakitunguhan, mas makabubuting tumakas agad. Nagtinginan ang lahat at natawa ng maluwag.
Hindi nila alam ang mga plano ng itim na mantis, ngunit ang sitwasyong ito ay para sa ikabubuti. Ang panganib na ma-attack mula sa harap at likod ay nalutas sa pamamagitan ng ilang salita. Ito ay purong swerte. Gayunpaman, sandaling kumalma ang puso ng lahat. Sa sumunod na sandali, bigla itong tumigil muli, at mas lalo itong kinabahan at natarante kaysa dati. Hindi man lang ginalaw ni Jianfeng ang kanyang puwitan sa harap ng nakakatakot na itim na mantis. Hinintay niya lang itong makalapit at sa isang casual na paghila ng kanyang kamay, ang itim na mantis ay tuluyang walang kalaban-laban at madaling nahati sa 8 piraso agad. Napakabaho. Napakapangit ng ekspresyon ni Jianfeng. Sinadya niyang magpakakalma at magmukhang relax para lang magpasikat sa harap ng lahat. Sa huli, madali nga niyang natalo ang itim na praying mantis. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na mabubuhusan siya ng mabahong dugo. Berde ang buong katawan niya, at mukha siyang payaso na kakakuha lang mula sa isang dye vat. Sa kasamaang palad, wala sa mood sina Linlin at ang iba pa na pagtawanan siya. Nagkatinginan sila na parang nakakita ng multo. Ang lalaking ito ay nasa early gold core realm pa lang noon, paano siya biglang naging nakakatakot? Perpektong kaharian ng gintong core. Nahihirapan si Linlin na bigkasan ang mga salitang ito. Ngayon lang, ang pag-atake ni Jianfeng ay napakasimple at napakabilis. Maaaring hindi makita ng mga ordinaryong tao ang kanyang tunay na lakas, ngunit nakita na ni Linlin ang mundo sa sinaunang Jiangho. Malinaw na iyon ang kapangyarihan ng isang master sa perpektong kaharian ng gintong core. Natulala sina Amara at ang iba pa sa sinabi gaano nakatagal, at mula sa maagang gininto ang yugto patungo sa buong bilog siya. Walang gamot ang makapagdudulot ng ganito kalaking epekto. Ayon sa kaalaman ng sinaunang mundo ng pakikipaglaban, gaano man kagaling ang isang tao, aabutin ng kahit ilang dekada bago ito umabot mula sa maagang yugto ng Golden Core hanggang sa Great Circle ng Golden Core. Ito na ang hangganan. Maraming tao ang natigil sa yugtong ito ng daan-daan o kahit libu-libong taon. Gayunpaman, mula noong nakarating si Jianfeng sa Golden Core Stage, ilang buwan pa lamang ang itinagal niya. Paano ito naging posible? Kahit si Terence ay magugulat sa ganoong kabilas na pag-level up, lalo na si Linlin at ang iba pa. Siyempre, nagulat lang siya sa kaibuturan nito. Kung tungkol naman kay Jianfeng mismo, isa lamang siyang basura sa paningin niya. Wala siyang pakialam dito. Nako, ang ganda ng mga mata mo. Kumusta na? Kumusta na ang pakiramdam mo ngayon? Nakaupo pa rin si Jianfeng sa sanga ng puno, nakatingin sa karamihan ng mayabang at nanunuyang ekspresyon, lalo na kay Linlin. Pareho silang mga henyo sa sekta ng Snow Sword, at si Linlin ay isang sikat na kagandahan din. Maraming bagay ang naisip ni Jianfeng, hayag man o palihim, ngunit hindi natinag si Linlin. Ngayong lumabas na siya sa sekular na mundo, umibig siya kay Terence at binaligtad pa niya ang sitwasyon, na muntik nang maging dahilan ng kanyang pagkabigo sa pagsubok. Hindi na niya ito matiis. Ngayong isa na siyang mataas at makapangyarihang eksperto sa entablado ng Jindan, ang pinakamalaking kasiyahan niya ay ang makita ang mga ekspresyon ng mga taong sumasalungat sa kanya. Habang lalong nagulat si Linlin, lalo siyang natutuwa. Sa kasamaang palad, sina Linlin at ang iba pa ay hindi masyadong nakipagtulungan. Ang gulat na ekspresyon sa kanilang mga mukha ay tumagal lamang ng ilang sandali bago ito tuluyang nawala ng walang bakas. Ang natitira na lamang ay isang karaniwang puot sa kaaway. Pasensya na kung nabigo ka. Wala pa kaming maisip tungkol dyan sa ngayon. Kung may sasabihin man kami, gusto lang naming malaman kung anong uri ng baluktot at mabilis na paraan ng paglilinang ng tagumpay ang iyong isinagawa. Hindi naman siguro yan ang maalamat na manual ng Sunflower, di ba? Sagot ni Brian. 5,280. Manual ng Sunflower. Anong ibig mong sabihin dyan? Natigilan si Jianfeng. Halatang hindi niya alam ang tungkol sa birong ito na umiiral lamang sa sekular na mundo. Kung gusto mong sanayin ang teknik na ito, kailangan mo munang castraten ang iyong sarili. Nasulat mo ba ang mga salitang ito sa unang pahina ng iyong teknik? Tumawa si Chester, at humagalpak sa tawa ang iba. Maging si Linlin ay ngumiti, hindi na siya gaanong kinakabahan. Mapunta ka sa impyerno, walang hiya ka.
Reaksyon ni Janpeng at agad na nagalit dahil sa kahihiyan. Isang simpleng cultivator na nasa maagang yugto ng pundasyon ang nangahas na pagtawanan siya, isang perpektong eksperto sa entablado ng Jindan, hindi niya talaga alam kung ano ang makabubuti para sa kanya. Gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, kapag gumawa siya ng hakbang, gaano man siya kakul at nagtulungan ng iba, wala itong silbi. Kung sino man ang gusto niyang mamatay ay mamamatay, at walang makakapigil sa kanya. Agad na kumilos si Janpeng, ang buong katawan niya ay lumilipad sa ibabaw ng ulo ng lahat habang iniabot niya ang kanyang kamay patungo sa ulo nina Brian at Chester. Plano niyang panatilihing buhay sina Linlin at Amara bago niya masiyahan sa kagandahan, ngunit ang mga pabaya na lalaking ito na nanunuya sa kanya tulad nina Brian at Chester ay hindi mabubuhay. Mauna na kayo. Malakas na sigaw ni Linlin at sumugod para salubungin ito. Bagamat muntik na siyang magtagumpay sa nakaraang hamon, nasa foundation stage Great Circle pa lamang siya. Ang pagharap sa kasalukuyang tuktok ng Snow Sword ay parang isang langgam na sinusubukang yumanig ang isang malaking puno. Gayunpaman, wala na siyang ibang pagpipilian. Hindi nag-aksaya ng oras sina Amara at ang iba pa nagtakbuhan sila sa gilid ng walang pag-aalinlangan. Pagtatawanan lang sila kung sasabihin nilang mamamatay silang magkasama. Ang magagawa lang nila ay tumakbo ng mabilis hanggat maaari para hindi sila ma-cooldown. Sa tingin mo mapipigilan mo ako? Nang makita ito, hindi napigilan ni Janpeng ang mapangiti ng sarkastiko. Noong nakaraan, pinababalutan niya ng lupa si Linlin. Sa pagkakataong ito, magandang pagkakataon ito para makaganti siya rito. Hahayaan niyang maranasan nito kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng malaking agwat sa pagitan nila, at kung ano ang ibig sabihin ng kawalan ng pag-asa. Isang perpektong Golden Core Cultivator laban sa isang perpektong Foundation Building Cultivator. Walang duda na ang kanilang lakas ay magdudurog sa isa't isa. Hindi na kailangan pang gamitin ni Janpeng ang kanyang espada. Isa itong insulto sa kanyang sarili. Bukod dito, gusto niya lang makipaglaro kay Linlin ngayon. Hindi niya balak na patayin ito ng direkta. Nang makita niya ang malalatigo na binti ni Linlin na humahampas sa kanya, malamig na ngumiti si Janpeng at iniunat ang kanyang kamay para harangan ito. Alam niyang hindi na niya kailangang gumamit ng anumang puwersa, at ang kanyang kalaban ay babagsak ng mag-isa. Bang! Bang! Kasunod ng mahinang tunog ng pagbangga ng kamao at binti, biglang tumigil ang katawan ni Janpeng, at isang kakaibang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Hindi talaga napaatras si Linlin. Hindi niya maiwasang mabigla, paano nangyari iyon? Sa sobrang laki ng pagkakaiba ng lakas, kahit hindi niya gamitin ang buong lakas niya, dapat ay malubha pa rin ang kanyang pinsala. Imposibleng hindi siya umatras kahit isang hakbang, di ba? Bago pa man makapag-react si Janpeng, umatake na naman si Linlin, gamit ang instant strike skill na itinuro ni Terence kay Aliyah. Wala siyang tipo ng katawan na natural na angkop para sa instant strikes, pero hindi iyon naging hadlang para maging dalubhasa siya rito. Kung tutuusin, sa usapin ng pag-unawa at talento, mas magaling siya kaysa kay Aliyah. Ito ay nagmamadaling tumugon si Janpeng sa atake, ngunit ang sitwasyon ay higit pa sa kanyang inaasahan. Siya, na may kalamangan sa isang buong antas ng cultivation, ay talagang pinipigilan ni Linlin. Isang pamilyar na pakiramdam ng kahihiyan ang biglang bumuhos sa kanyang puso. Hindi maiwasan ni Janpeng na isipin ang sitwasyon ng nakaraang trial competition. Ganoon din noong mga panahong iyon. Isa siyang maagang Gold Core expert, ngunit muntik na siyang matalo kay Linlin. Ngayong isa na siyang ganap na Gold Core expert, naisip niya na madali niyang mahuhugasan ang kanyang kahihiyan. Hindi niya inaasahan na mahuhulog siyang muli sa kakaibang sitwasyon. Bihira na ang makipaglaban sa isang kalaban na mas mataas sa kanyang cultivation level, at mas mahirap pa ang makipaglaban sa isang kalaban na mas mataas sa kanyang cultivation level. Para naman kay Linlin, na gustong makipaglaban sa isang kalaban na mas mataas sa kanya sa buong cultivation level, iyon ay isang bagay na hindi pa nangyari noon. Isa lamang itong pantasya. Ang mas nakakagulat pa ay ang pagpigil sa Snow Sword at hindi makawala ng ilang sandali.
Ang isang malapitang agarang pag-atake ay isang lubhang nakakainis na taktika sa labanan, lalo na kung isama sa epekto ng pagbabawas ng bilis ng malamig na salamin sa bilangguan na may yelo, kahit ang Snowblade ay hindi madaling makatakas dito. Kung iyon lang, hindi sana ito naging ganito kalala. Ang mahalaga ay ang kakaibang kondisyon na ipinapakita ni Linlin sa sandaling ito ay tunay na nakakatakot. Hindi lamang ang malamig na hangin na nakapalibot sa kanyang katawan, kundi maging ang kanyang nakalantad na balat, kabilang ang kanyang mga palad at leeg, ay naging malamig at may kintab, na parang nagyelo sa mga kristal ng yelo. Hindi maintindihan ni Jianfeng ang nangyayari, ngunit ang kanyang kumpiyansa sa sarili ay hindi nagpapahintulot sa kanya na pigilan ng isang cultivator na nasa foundation stage tulad ni Linlin. Matapos mapilitang umatras ng 5 hakbang, nagngingit-ngit siya at pinigilan ang sarili. Wala siyang oras para huminga at pinilit ang sarili na gamitin ang kanyang palad. Ang paggawa nito ay madaling magdulot ng negatibong reaksyon, ngunit labis siyang nahihiya kaya wala siyang pakialam. Bang! Bang! Nagtagpo ang 2 palad. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Jianfeng ang kanyang buong lakas. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi napaatras si Linlin. Sa halip, mas lalo pa siyang umatake. Bahala na. Dilat na dilat ang mga mata ni Jianfeng. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Isa lang ang nasa isip niya, masyadong magulo ang mundong ito. Gayunpaman, siya nga pala ang pinuno ng nakababatang henerasyon sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon. Bagamat halos hindi siya mapigilan ni Linlin, ito ay dahil lamang sa pagkabigla. Sa pinakamarami, kaya niyang magkusa sa pangyayari. Halos imposible para sa kanya na masaktan ito ng malubha. Tutal, mayroong isang malaking agwat sa pagitan nila. Paano naging ganoon kadaling tulayin ito? Matapos ang ilang pagpapalitan pa ng mga galaw, sa wakas ay may napansin si Jianfeng. Napagtanto niya na kahit na palagi niyang nakaharap si Linlin, pagdating sa sandali ng kanilang pagpapalitan, ang kanyang puwersa at tunay na chi ay palaging hindi maipaliwanag na nalilihis sa gilid pagkatapos dumaan sa kanya. Sa huli, kahit 1/10 bahagi nito ay hindi talaga tatama kay Linlin. Hindi naniwala si Jianfeng at sinubukan pa ito ng ilang beses, ngunit pareho pa rin ang resulta sa bawat pagkakataon. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, biglang may sumilay na liwanag sa kanyang isipan at napabulalas siya, maaari kayang ito ang maalamat na Jadesken. Ang Jadesken ay hindi lamang isang simpleng paglalarawan sa sinaunang alliance, lalo na sa sekta ng Snow Sword. Ito ay isang tunay na kasanayan sa pakikipaglaban na may proteksyon. Sinasabing iilang tao lamang na may kakaibang pangangatawan ang may pagkakataong makabisado ito. Kapag na-master na, madali nilang malulutas ang karamihan sa mga atake, at sila ay lubos na matibay. Kahit na nakikipaglaban sila sa mga kalaban na mas mataas ang antas, bihira silang malagay sa kawalan. Ayon sa mga alamat, ang Panginoong lumikha ng Jadesken ay ang Grandmaster ng sekta ng Snow Sword. Sa kasamaang palad, ang mga kinakailangan para sa martial skill na ito ay napakakakaiba, at iilang tao lamang ang matagumpay na nakapaglinang nito. Bilang resulta, halos nawala na ito sa nakalipas na 100 taon. Kahit ang secret manual ng martial skill ay hindi kumpleto. Gayunpaman, walang sino man ang umaasa na muli itong sisikat kay Linlin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.